So yun guys, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat. And for today's guys, magki-quick test lang tayo ng ating nahiram na DJI Osmo 360 sa ating buting kaibigan. So pinahiram niya tayo nito kasi sabi niya baka gusto ko daw hiramin kasi nga nagbabalak din akong bumili ng 360 na camera. Either times 4 or itong bagong labas na 360, depende. Kaya pina-review niya sa akin to, pinatest niya sa akin kung baka daw magustuhan ko. So yun guys, bali pupunta rin ako ngayon ng LTO Nike Cavite na branch. So titingnan ko, sabi kasi nila dito mabilis daw ang pagparehistro ng mga sasakyan or motorsiklo. So ang time check natin is 11. Time check natin is 8:11 AM. So hindi natin titingnan ko kung hanggang anong oras tayo matatapos doon. Hindi pa ako nakakapunta doon kasi sana meron ng kompleto na may emission na saka may insurance na rin, yung katulad sa Pasay. Para isang na lang, isang punta, wala nang ibang pupuntahan pa, andun na lahat. So dito tayo ngayon pa rin sa 13. Oops. So ayun nga guys, balik tayo dito sa 360 Osmo 360 natin. Quick test lang tayo dito kung goods ba, kasi ito ang settings ko ngayon guys naka 4K resolution, tapos 100 fps kasi yun yung minimum ni ni Osmo 360. Hindi ko pa masyado kasing nakalikot yung settings nito kumbaga kagabi ko lang nahiram, tapos ayun diretso diretso test na natin kasi sakto pupunta rin tayo ng LTO. So ang takbo natin ngayon is 70. Bali itong mic ko nakakonect dito sa aking Osmo Action 5. Magkano rin ba ang SRP nito? Nasa 24,490 ata yung pinaka-standard niya. Tapos yung standard combo ata nasa 30,000 something, 30,900 parang ganun. So since naman to tawag dito, meron na akong Action 5 na mga accessories, battery, kasi compatible din siya yung mga gamit mo sa mga accessories mo like batteries, mga mount. Pwede siyang gamitin dito kay 360. Kaya medyo nag-iisip ako kung kukunin ko times 4 or itong 360 kasi yung times 5 di ko kaya, masyado mataas na yun. Tsaka nag-iisipan ko kasi kung times 5 parang bibili na naman ako ng mga niya, accessories niya like yung sa mga battery. Ang napansin ko lang dito guys, kasi medyo nag-review na rin ako sa when it comes dun sa Insta360. Itong lang si DJI Osmo 360 is hindi removable yung replaceable yung lens niya. Kaya ito dapat maingat ka talaga. Sa mga bikers or mga ganito motovlogging or adventure, hindi naman maiiwasan yung di ba, malaglag yung natin, kaya talaga todo ingat. Medyo lang talaga doon. Unlike kasi sa times 5, replaceable yung niya, yung lens niya. So order ka lang ata ng parang kit nila na repair kit, tapos pwede nang ikaw yung mag-ayos. Unlike dito kay DJI Osmo 360, parang ipapaano pa siya, ibabalik mo siya, kaso yun nga lang, maghihintay ka ng matagal. Alam mo naman ang process dito sa atin. Minsan inaabot ng linggo or mas matagal pa, depende. So yan guys,
Sana dito sa pupuntahan natin mabilis lang kasi tumakas lang talaga ako sa trabaho. 7 AM pasok ko, out ko 4 PM, so tumakas tayo. Pero nagpondo na ako ng mga ginawa. Para wala kasi hindi ako makapag-leave eh. Tapos tawag dito, ang rest day ko is Satsan, kaya no choice. Kailangan natin pa-registro to kasi ayoko naman ayoko nang yung may isipin pa. Kumbaga, di ba? Hindi ko na nga maipa-transfer sa pangalan ko tapos hindi ko pa i-register. So, wag ko na lang gamitin yung motor. So, yun. Ayun, pa pala sa video, sorry. Iniisip ko rin kung tawag dito, magpalit na lang ako ng mismo ito 360. So itong natin, Action 5, kumbaga ay natin na sa iba kasi ito parang all-in-one na siya eh. Meron siyang single mode na camera na parang rin, parang Action 5 na rin yung niya, halos similar kasi parang pwede siya ng 5K ata. Hindi ko alam kung abot ng 8K yung single lens nito pag single lens mode siya. Kasi parang na-check ko ng quick lang yung settings nito na available yung 5K sa up to 5K ata, alam ko. Tapos up to 60 fps or 100. Hindi ko sigurado, pero yung basta maganon. Parang na nga rin siya, Osmo Action 5 na rin. Kaya dadalawang isip ako kung isang camera na lang gagamitin ko o ganito, dalawa pa eh. Bali lang to guys, quick test lang. Bala ko nga sana gumawa ng separate video para yung full i-review ko ng full yung specs nitong DJI Osmo 360. Kasi parang nirelease ata to August 1 dito sa atin sa Pilipinas. Hindi ko siya pwedeng ipag-compare sa sa Insta360 kasi never naman akong magkaroon ng 360 and kumbaga kung sakali ito first time ko pa lang kung magkakaroon ako. Tsaka hindi ko pwede pag-compare kasi hindi ko pa na-experience yung talaga yung performance nung Insta360 times 4 or times 5. Kaya ito lang yung test lang talaga regarding dito sa camera natin. Salamat sa nagpahiram nga pala. Kasi price nito guys 24,490 daw bili niya. Ang kinuha niya is yung standard lang din. Kasi meron na siyang Action 4 ata na ginagamit. Bali ang kagandahan nga pala dito guys kay 360 Osmo 360, meron na siyang built-in na may nakalagay na siyang 105 GB ata, o tama, 105 gig na storage. So pwede mo siya magamit agad after after mabili mo siya, pwede mo na siya agad i-test kasi napakalaking tulong nun. Kumbaga ito guys, walang storage to, walang SD card. Ang gamit ko lang dito kay
Osmo 360 is yung built-in niya na storage. So, laking tulong. Laking tipid din. Kung wala ka pang mabili na na storage or SD card, ayun. Kasi hindi mo para sa akin kasi po yung 360 parang kung sakaling dalawang camera ko itong Osmo Action 5 pa rin talagang laging nakabukas. Kumbaga itong 360 bala ko lang tawag dito, pag may mga magagandang view lang yun, tsaka ko siya open. Fuck, yung cellphone ko hindi ko dala. Nakalimutan ko yung cellphone ko. Ha! Kalimutan natin yung cellphone natin, guys. Takte. Kasi nagpalit ako ng bag Alino! Nandito na ako sa Naik. Malapit na tayo sa LTO, tsaka ko pa naalala. Putik, nasabi kasi ako dito sa 360. Ay nako, kalimutan natin yung cellphone natin. Ba kailangan doon? Hindi kailangan ng cellphone siguro. Kaso baka kasi tawagan ako ng supervisor ko. Hanapin ako, sabihin nasan ka na. Alright. Dito lang yun sa right side, alam ko. Hindi ko mo agad. Hindi na pa kung saan yun. Tinignan ko na sa Google Map kanina dito siya sa bandang right Mamaya ako malalaman kung goods ba to si Hindi ko pwede kasi guys, hindi ko siya pwede iset sa settings na 8K kasi wala pa akong pang-edit, wala pa akong matinong pang-edit doon. Kumbaga baka hindi rin kayanin ng cellphone natin or PC. Ito ang 4K 100 fps, nahihirapan din kasi di pa tayo nakakabili ng ng ating video card. So di rin natin ma-edit pa. Nalampasan ko yung Magpas tayo guys. Wait lang. Ayun yung anong tawag dyan, yung emission test. Magpas tayo dito pala. Yan, unti ng tao. Unti ng nagpapa-emission dito, kaya dito na nagtayo. So guys, off ko muna. Number 24, may-ari na si Sophie. Testing lang, tsaka dito ko mas mahal pa sa bakit sila insurance sa application. Bakas pa application tsaka insurance sa kasi ng business ko yan, nalaas ka.
setup eh. Oh. Mahirap din kasi pag walang race na nag-gas. Hindi ka magagalang ngayon eh. Alright, tapos na tayo dito guys sa LTO, and mabilis lang. Parang tawag dito, umalis tayo sa bahay ng 11 if natatandaan ko. Tama ako yun. Tapos ang oras ngayon is 10:21, so ilang oras lang, which is good kasi tumakas lang tayo, tsaka mabilis. Yun nga lang, medyo mahal di yung ano nila dito, yung emission and yung insurance nila. Umabot ng 1,500, tapos 259 yung sa registro, so total 759 din ang nagastos ko, which is okay na. At least nabawasan tayo ng tanik na parehistro natin yung motor natin. So problema ko na lang talaga is yung change of ownership and yung plaka natin na nasa Ilocos pa until now. San Fernando pala, San Fernando lang yung ano. Ang uga dito. Thank you Lord, nakatapos din ang registro. Sana hindi ako kinokontak ng aking supervisor kasi anong oras na, hindi ko na dala yung cellphone natin, wala akong contact pati sa bahay. Sakto maghatid pa ako ng 11 AM sa school, 12 PM sa school ng mga estudyante natin. Kumbaga sakto lang. Pero sa bagay, hanggang ano naman kasi ako ngayon, ang schedule ko kasi ngayon 7 AM to 8 PM, so OT tayo ng 4 hours. OT malala. Nakapagod din mag-overtime guys, yung araw-araw. Itong ano, simula Lunes, simula nung Thursday guys, last week nag-OT na tayo ng 4 hours every day. Hindi, nung ano pala, nung Thursday and Friday, naka 7 hours overtime tayo. So 7 to 10 ang schedule natin noon. Then itong Monday, binaba ko ng 4 hours na lang. Napakahirap. Parang mamamatay. Mamamatay ka sa pagod. Hindi naman ka nakaupo. Kailangan natin magmadali kasi baka wala pang pagkain yung mga ano natin, alaga, yung mga anaks natin, anakis. So yun guys, dito mabilis lang dito sa Naik. So kung nagmamadali kayo, dito na kayo magpa-rehistro sa ano, sa Naik, mga taga Cavite. Saglit lang siya. Yun nga lang, may kamahalan nga lang yung ano, yung emission dyan na malapit. Tabi lang siya ng LTO. Emission saka insurance magkasama na. Pero pwede naman kayo magpa-emission sa iba and kumuha ng insurance. Kasi meron doon yung isa, 250 lang ata yung ano niya, yung insurance niya na nakuhanan, tapos emission parang 500 lang na gastos. Hindi ko lang alam kung saan siya nagano, pero nakapag-rehistro naman siya. Nakapagpa-rehistro naman. Kaya
suggest ko sa inyo kung medyo tight ang budget nyo, hanap na lang kayo ng ibang insurance or emission. Magpa-emission na kayo sa iba kasi pag doon mahal talaga. Gulat nga ako 1,500, dala ko lang 2,000 lang dala ko, tapos di ko pa dala cellphone natin. Nabuti na lang dun sa registration natin is 259 lang. Nakahinga tayo ng maluwag kasi sa iba nagugulat ako 800. Iba-iba iba kasi may late registration naman. Mali pa nga ako ng dinaan. Ay, kakanan pala tayo. Kakanan tayo dito. Alright guys, dito na muna natin tatapusin itong ating video. Malapit na ako sa bahay namin and mag-asikaso muna ako ng mga kids ko. So yun guys, maraming salamat. Susunod gagawa ko ng full review nitong 360 kasi hindi ko pa masyadong alam yung yung full specification niya saka yung mga function ng camera. So yun guys, maraming salamat sa inyo and bye. See you. Wala namang ibon. Dito kasi pag pag yung maraming ibon, puta na ilalaglagan tayo ng ipot dito Balot! So yun guys, alis na kami, direct uwi na kami. So dadaanan natin yung isa pa madilim na lugar.